Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magbuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing kura paroko, Reverend Father Danichi Wee. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaya-ayang lira. Lipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoon hindi ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay tumigil, kagandahang loob niya sa atin. Pumili ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Lipan ninyo ang trumpeta, lipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ating ginugunita
si Papa San Pio ika-10. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kaawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay.
Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabubuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo, at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan, at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Tayo pong lahat. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga nailigtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Tugon. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang na dako at doon nanahan sapagkat sa lungsod at ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain kaya't nagugutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. Tugon. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Tugon. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya't dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Tugon. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita.
ituro mo, ngayong landas ay sundin ko. Sa pagtahak sa totoo, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagkatipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, yung mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagsubok ang kinaharap ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga, pagsubok. Sinong may pagsubok na pinagdadaanan ngayon? Taas nga ang kamay. Patingin, 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 patingin. Taas ang kamay. Ba't ba hiyang-hiya kayo? Yan, okay, sige. Yan. Isang pagsubok. So kung si Jesus may pagsubok, okay na isang amin lang, ha? Isang amin lang, okay? Kung si Jesus may kinahaharap na pagsubok, magrereklamo ka ba? Kung meron ka? Hello? Ayun, yun, Father, kaya ayaw namin sumasagot no? Wala naman kami. Pero magandang pagnitignan yan, Isang pagsubok ang kinahaharap ni Jesus mula sa mga Pariseyo. Ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinubok si Jesus sa pamamagitan ng tanong kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Unawain natin kung bakit ba sinusubok ng mga Pariseyo si Jesus. Review tayo ng kaunti, Atras tayo ng kaunti, Tapos na tayo sa aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Naalala nyo pa? Re-reviewin ko ba uli mula Lunes hanggang kahapon? Wag na, aantukin na kayo, balikan lang natin ng kaunti. Bakit ba sinusubok ng mga Pariseyo si Jesus? Bago ang ebanghelyong ito, ang mga Saduseyo ay sinubok si Jesus sa pagtatanong tungkol sa buwis. Naalala niyo yung ganong kwento? Yung tinanong kung nararapat bang magbayad ng buwis sa Cesar, naalala niyo yon? Diba? Saduseyo ang mga nagtanong nun. At nagtanong sila para subukin si Jesus. Tingnan mo, Ang daming pagsubok ni Jesus.
sa totoo lang, pagsubok yon kasi ang tanong na yon ay isang patibong o trap. Dahil kahit anong isagot ni Jesus, gagamitin nila ito panlaban kay Jesus. Hinuhuli nila si Jesus para siya ay maparusahan. Para maparusahan. Magaling itong mga to eh. No? Para bang sinusubok nila si Jesus at gusto nila madapa si Jesus. Gusto nila mapahamak si Jesus. Gusto nila magkamali si Jesus. Pero alam ni Jesus ang lahat. Kaya bago pa man tayo magsalita, alam niya ang lahat. Alam niya na patibong. Alam niya na pagsubok ang mga tanong. Kaya lusutan ito ni Jesus. Kaya nga, napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At itong dahilan kung bakit ang mga Pariseyo naman ang sumusubok kay Jesus. No? Para bang sinasabi nila, gano'n na? Napatahimik mo aking mga kasamahan o ako naman. Diba? No? At sa pagkakataong ito, ang intensyon ng mga Pariseyo ay malaman kung anong klaseng guro o rabay itong si Jesus. Alam niyo po, noong mga panahon na yon, ang mga guro o mga rabay ay madalas nakikipagdebate tungkol sa batas. Kung ano ang pinakauna, ano ang pangalawa, anong pangatlo, kung paano ito pagkakasunod-sunod. Dito, malalaman kung anong klaseng guro o rabay ka base sa kung ano ang iyong pinahahalagahan. Noon kasi, mayroong humigit kumulang na 600 batas. Mantakin mo yun. Sa 6 na batas, anong pinakauna? At doon makikita kung anong klase kang guro. Di ba ganon, no? Yung mga teacher natin, makikita mo kung anong inuuna, ganon klase siyang guro. No? Kung nakita mong inuna ang paninda kesa magturo, anong klase siyang guro? Ha? O yun, no? Negosyante, no? Tindera pala daw. Tinan mo, di ba may ganon teacher? O, alam nyo yan, di ba? Yung inuuna pa yung paninda bago magturo. May ganon ba, ma'am? O, di kayo makaimik, no? Meron din naman teacher na hindi. Ang inuuna yung klase. Inuuna yung estudyante. No? Merong ganong guro, yung parang nanay, no, 'di ba? Yung inuuna mo na, okay ba kayo? May sakit ba? Patingin nga ng kuko nyo, patingin ng gupit nyo, patingin ng uniforme nyo, 'di ba? Ganon, parang nanay, no? May ganong guro, nanay. Kasi una sa kanya yung kapakanan muna ng bata bago magturo. Merong ganon. Pero meron namang teacher na una agad aralin. Huli na yung pagtitinda. Huli na yung mga pagtingin ng gupit, pagtingin ng cellphone, kung may, di ba? Kasi, una niya muna, aralin. Yun ang klaseng guro. At doon tinitignan kung anong klaseng guro noon. Kung ano ang iyong inuuna at ano ang pinakamahalaga. Mantakin mo, 600 batas. At yun ang pinagbabasihan kung ano ang una, anong susunod, at ano ang pagkakasunod-sunod. Pinagkakasunod-sunod nila at doon nakikita kung anong klase kang guro. Ito ang pagsubok kay Jesus. Ang makita at malaman kung anong klase siyang guro pagdating sa batas. Gusto nilang malaman kung ang anak ng karpintero na mula sa Nazaret na walang formal na pag-aaral ay may alam tungkol sa batas. Grabe, no? Inuuri ka. Sinusubok ka talaga. No? At hindi ko maisip kung paano nagagawa na maging masama at pahirapan si Jesus. Umabot pa sila sa punto na subukin si Jesus. Hindi naman malayo yung ganitong ugali.
Kahit naman tayo, sa tuwing naghahanap tayo ng tanda o ng sign, sinusubok natin ang Diyos. Kapag tinatanong natin ang Diyos kung anong nangyayari sa ating buhay, sinusubok natin ang Diyos. Di ba? May mga ganyan tayong mga tanong. No? Kapag nagtatanong ka kung bakit nangyayari yan sa iyong buhay, hindi ba? Sinusubok mo rin ang Diyos. Sinusubok natin kasi hindi naman kasalanan yan ng Diyos. Pero sa Diyos natin, itinatanong, itinutuon, at ibinubunton. Yung pagkakasakit mo na tinatanong mo, sino may gawa? Hello? Diba? Pero ang tatanungin mo, Diyos, bakit nangyayari sa akin to? Sino may gawa? Sabi ng Diyos, ako ba kumain ng crispy pata? Ha? Ako ba ang uminom ng soft drinks, ha? Na at hindi umiinom ng tubig? No, ako ba yung hindi natutulog, no, Mika? No, bakit ako? Pag may sakit na, ako na ang tatanungin nyo. No, ako ba ang hindi nag-aral kaya bumagsak? Ako ba ang hindi nagsipag kaya hirap ang buhay? Hello? Di ba minsan, ang lupit natin sa Diyos? Yung mga tanong natin, saan ba nanggagaling? At ang mas nakakalungkot, may blackmail pa tayo minsan sa Diyos. Kapag hindi mo ako pinagaling, di na ako magsisimba. May mga pagganyan pa tayong drama, di ba? Kapag hindi ako pumasa, ayoko na. Di ba? May mga ganyan pa tayong drama, no? Pero, sino bang may gawa? Nakakalungkot dahil nagagawa natin ito sa ngalan ng pansariling motibo. Ayun. Kasi sa atin, kapag tayo ang kumilos, lagi ang motibo, sarili. Pero si Jesus, ang motibo lagi, pag-ibig. Kaya nga para sa Kanya, ang mahalagang utos, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Lahat ng kinikilos ni Jesus, ito ang pamantayan. Ito ang una. Pag-ibig. Father, kung mahal tayo ng Diyos, bakit ang hirap ng buhay? Father, kung mahal tayo ng Diyos, bakit nangyayari sa atin ito? Well, unang tanong, sino ba munang may gawa? Bago tanungin ng Diyos. Kapag hindi mo gawa, saka natin tatanungin ng Diyos. Di ba? Pag hindi mo gawa yung cancer, saka natin tatanungin. Kapag hindi mo gawa na bumagsak ka, no? Yung nag-aral ka, di ba? Nag-aral, nagre-review ka naman, kinabisa mo lahat. Tapos, hindi lumabas. Kahit isa sa inaral mo. Sino may kasalanan? Tingnan mo muna. Kung meron kang na-miss, baka ikaw ang may kasalanan. Pero kung lahat naman ginawa mo na at hindi pa rin umubra, baka may tinuturo ang Diyos. Yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi naman lagi mahinahon. Minsan ito ay malupit. Ano ibig sabihin nun? Yung tough love. No? Yung malupit, bakit? Dahil kasama ang pagsubok para makita kung paano ka tatatag. Di ba may ganon? Tough love. Alam mo, madalas sa akin sinasabi ito sa akin ng aking batchmate na pare. Alam mo, ikaw, tough love kay. No, sinasabi niya sa akin gano'n, no, yung ang hirap mong mahalin. Ganun ba? Ganun ba? Hindi, no, kasi kasama 'yun eh. Kaya ka nangangaral, kaya mo tinutuwid, kaya mo tinatama kasi mahal mo. Una sa lahat kasi may malasakit. Una sa lahat may pag-ibig. Yun naman yung akin, 'di ba, Mika? Kaya kita pinatutulog, no? Kasi malilimutan mo magpindot na Facebook Live, no? Kahapon nalimutan ni Mika, no? Kaya yung mga nasa Facebook na nagiintay po kahapon, patawad po, no? Si Mika kasi hindi nakatulog nung gabi, no? Lutang kinabukasan, no? Pero okay lang yun, Mika. Pinatatawad ka namin doon, no? Talaga lang gano'n, no? Tough love talaga si Father, no? Ihohomily pa talaga ako, no? Kasama 'yon para matuto tayo, no? 'Di ba? Minsan para magtanda, 'di ba? Hindi ko na malilimutan, no? Pipindutin ko na talaga yung Facebook Live para yung mga nagiintay sa Facebook, no?
ay makakapagsimba. Kuminsan, no, sadyang ganon. Ang pagsubok tumarating para tayo ay patatagin. Pero, para sa Diyos, ang numero 1, pag-ibig. Pag-ibig. Kaya haharapin ang pagsubok ng may pag-ibig. Mga kapatid, walang kailangang patunayan sa atin ng Diyos. Kaya hindi natin siya dapat subukin. Ang magandang gawin sa mga aral na kanyang ibinibigay ay tanggapin. Dahil walang ibang motibo ang Diyos, kundi ang pagmamahal ay maituro. Amen? Amen. Ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Itong ngalan at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming
dala at lumbay bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, lobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Papa Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng waluhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay.
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Papa Pio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya.
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag
at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo nagtibayan, kanyang pagkalinga habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Balikan niyo. I-restart